Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napabuntong hininga si Richelda na makita sa orasan na mag-aalas 11 na ng gabi. Tiyak na madaling araw na naman siya makakauwi. Nagpaalam siya sa immediate superior niya na mag-undertime ng araw na iyon para sa date nila ng boyfriend niyang si Marvin. Kaya lang ay nagkaroon ng problema sa huling episode na idinodob nila ng nagdaang araw kaya hindi iyon maipadala sa kliyente nila sa US. Ang siste, hindi niya maiwan ang kanyang mga kasamahan. Hindi niya maatim na makipag-date habang ang mga ito ay nagpupuyat sa trabaho. Dati siya nasa subtitling department ng Quiñones and Montales Multimedia Company. Mula Quiñones Production Company, pinalitan ang pangalan niyon nang sumosyo sa may-ari ang kaibigan nito. Recently, they only offered film subtitling and producing featurettes and commentaries for US clients. But now, they also dub telenovelas for US clients and offered production services. Inirekomenda siya ng manager niya sa subtitling department para maging supervisor sa production team. Nakatulong ang tinapos niyang degree sa mass communication para ma-recommend siya. Mula na maging production supervisor siya, 5 buwan na nakararaan, naging abnormal ang oras ng pasok niya. Minsan ay graveyard shift siya, minsan naman ay morning shift. Kung dati ay maghapon lang siya naka-headset at tahimik na tumitipa sa keyboard niya, ngayon ay pulos siya salita, dubbing equipment, soundboard at laging on the go ang drama niya. Kung may tanggap na production job para sa labas, ay walang humpay na pagtatrabaho ang nangyayari sa kanya. Ibinaling ulit niya ang tingin sa computer monitor at nagtrabaho. Wala rin mangyayari kung patuloy siya manghihimutok. Nasa kalagitnaan na siya ng ginagawa nang may kumatok sa pinto ng studio na kinaroroonan niya. Mula roon ay sumungaw ang isang petit na babae. "Hi Richelda, I brought you a snack. Tigilan mo muna yan." Wika ng kaibigan niyang si Mabel na isang subtitler. Habang inilalapag sa mesa ang daladalang isang plastic na McDonald's, napangasawa nito si James Warren, ang isa sa mga may-ari ng kumpanya at ang dating manager niya na nag-recommend sa kanya para maging supervisor. Napangiti siya nang maamoy ang aroma ng french fries. Dali-daling binuksan niya ang supot at kumuha ng ilan. "Thank you, Mabel. Teka muna. Bakit nandito ka pa? Hindi mo ba alam na masama sa buntis na nagpupuyat? Paano kung maging mukhang buwan ng inaanak ko? Hep, kumakariak ka dyan. Bakit? Ikaw bang nanay?" Pabirong sabi nito. Sinimangutan siya nito. 2 buwan na itong buntis pero feel nito mag-maternity dress na agad. Saksi silang lahat sa love story nito at ni Frank. Minsan ay hindi niya maiwasang mainggit dito. Natagpuan na nito ang lalaking para dito. Sa kabila kasi ng matagal ng relasyon nila ni Marvin, hindi pa niya mapicture ito bilang magiging asawa niya sa hinaharap. "Alam ba ni Marvin na nandito ka?" Maya-maya ay tanong ulit niya kay Mabel sa pagitan ng pagsubo ng french fries. Mula kasi nang malaman ni Frank na buntis ang asawa nito, kulang na lang ay bantayan nito pati paghinga ng kaibigan niya. "Yep, may tinatapos lang kaming deadline. Tapos, uuwi na rin kami. Ikaw, akala ko ba may date kayo ni Marvin ngayon? Nagpaalam ka mag-undertime, diba?" Napabuntong hininga siya nang maalala ang naramdamang frustration kanina. Sa halip na sumagot, ay inginuso niya ang nakapo sa sinking dubbing nila. "May deadline din kayo ngayon? Ano pa nga ba? May balat yata si Marvin. Tuwing magsaset kami ng dinner date, lagi nakakancel." Paghihimutok niya. Hindi demanding sa oras niya ang kanyang nobyo. Kaya lang, madalas, nagigilty siya dahil halos wala siyang panahon para dito. Parang lagi ito nag-a-adjust para sa kanya. "Sinabi ko na sa'yo, lumipat ka na lang ulit sa subtitling eh. Pwede magsa-sideline na lang?" Nakangiting biro niya rito.
bahagyang tinampal nito ang braso niya. Ang yaman-yaman mo na sa overtime, magsa-sideline ka pa. Nag-iipon ka na ba? Don't tell me, may balak na kayo magpakasal ni Marvin. I swear, mag-freak out ako. Natawa siya sa sinabi nito. Very vocal ito sa pag-ayaw sa nobyo niya. Ayon dito, wala raw silang chemistry ni Marvin na pinagkabat-balikat na lang niya. Childhood friend niya si Marvin. Hanggang sa magkoleho sila ay magkaibigan sila. Madalas silang ibinubuyo sa isa't isa ng mga kabarkada nila. Kalaunan, inanligaw ito sa kanya. Dahil wala naman siya ibang natitipuhang lalaki noon, mga panahong iyon, sinagot naman niya ito. Wala siya maipipintas dito. Komportable siyang kasama ito. Kung may nabago man noong magkaibigan pa lang sila ngayon, iyon ay ang pag-holding hands nila at ang occasional kisses. Maaring tama si Mabel. Sa tinagal-tagal na relasyon nila ni Marvin, hindi pa niya naramdaman dito ang intense spark na tulad ng mga nababasa niya sa mga romance books. Pero sa tingin naman niya, ay hindi niya kailangan maramdaman ang ganoon para masabi niyang mahal niya si Marvin. Hoy, ano na? Mag-freak out na ba ako? Untag ni Mabel sa kanya. Sira, hindi pa namin napag-uusapan yan. Saka, marami pa akong gustong gawin. Saka ikaw ha? Nakakahalata na ako. Palagi mong inaapi ang boyfriend ko. Apiin ko rin kaya ang asawa mo. Ibinaling na niya ang paningin sa monitor at ipinagpatuloy ang ginagawa. Excuse me, wala kami pipintas kay Frank, no? Kasi naman, Richelda, kailan niyo ba marirealize na platonic love ang meron kayong dalawa ni Marvin? Sa takbo ng love story niyo, kahit si Jody Mango, sasabihin hindi kayo para sa isa't isa. Kung platonic love lang iyon, so be it. At least we're happy. Hindi sumasakit ang ulo ko, gaya ng ibang mga babae. Mabel rolled her eyes. Whatever, akala ko pa naman, kapag naging supervisor ka na, magbe-break na kayo. Nakaawang ang mga labi na patingin siya dito. Tila pinipigilan nito ang ngiti. Naasarabi na to niya ito ng binilot na tissue paper. You are so mean. Hindi ko alam kung bakit ka nagustuhan ni Frank. Isa yan sa mga sekreto ko. Maya-maya ay tila napaisip ito. Hindi pala kita mapapabalik ng subtitling department. Kahit ano pang klase ng pakiusap ang gawin ko kay Frank. I doubt kung pakakawalan ka ni XP. Anito na ang tinutukoy ay ang kasalukuyan niya manager. Mali ang napindot niyang button nang marinig ang pangalan ng superior niya. Oh shoot, bakit naman nasali ang pangalan ni Boss X sa usapan? Siya lang ang bukod tanging tumatawag ng Boss X sa manager nilang sa XP. Iba kasi ang dating nito sa kanya. Intimidating and yet oozing with sex appeal. Ito ang isa sa may-ari ng kumpanya at tumatayong operations manager ng production team. Oh, namali ka na. Anito, may nanunuksong ngiti sa mga labi nito habang nakaturo sa ilang thumbnails na naiurong niya ang sinking. Hindi natuloy sakto ang balita sa buka ng bibig na nasa monitor. Alam ko, aniya at inayos iyon. So, kumusta naman kayo ni XP? Nanunuksong tanong nito. Ewan ko sa'yo, aniya, pero kaunti na lang at mabubulol na siya. Nasaan nga pala yun? Umuwi na ba? Nasa Studio 4, siya ang pumalit sa akin dahil kailangan na maisan itong episode na ito. So he's helping you? Hindi niya napigil ang mapasimangot dahil bigla siyang may naalala. Sa halip kasi na matatapos ang dubbing kanina, aksidenteng napatid siya sa cable ng computer kaya nahugot iyon at nag-shutdown. Napatidig kasi siya sa pumasok na si XP at ang resulta, naglakad siya ng parang hypnotized. Nag-ulit-tuloy sila ng trabaho nang wala sa oras. Kung pwede nga lang siguro siyang batukan ng mga tauhan niya, ay ginawa na ng mga ito. Hindi niya alam kung bakit kapag nasa paligid ang boss niya, nasisira ang diskarte niya. Mabel, wala ka bang naririnig? Para may tumatawag sa'yo. Pasimple ang pagtataboy niya sa kaibigan. Nang ulinig pa siya kunwari. Tantanan mo ko. Soundproof dito. Kaya kahit anong ingay sa labas, hindi mo maririnig. Huwag mong ibahin ang usapan. Ayaw mo pa kasing umamin. Hindi naman ako magsusumbong. Saka, para ano pa? At naging magkaibigan tayo kung hindi ka magtatapat sa akin. Iyon na nga. Kaibigan kita. Kaya kilala kita. I know you love to play Cupid, sagot niya rito. May sasabihin pa sana ito nang biglang bumukas ang pinto.
Otomatikong nangumiti si Mabel na makita si Frank. Napangiti rin siya nang salubungin ito ni Mabel ng halik sa mga labi. Oo nga, para hindi kami ganito ka-sweet ni Marvin. Mukhang iniistorbo ka na naman itong kaibigan mo nakangiting sabi ni Frank habang nakaakbay sa asawa. Sanay na ako. Please lang, iuwi mo na si Mabel at baka magbukang half mo ng inaanak ko. Natawa si Frank. Bumukas ulit ang pinto. Napalingon sila roon. Nakita nilang pumasok ang boss niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Oh, XP, wala pa ba kayong balak umuwi? Tanong ni Frank dito. Lumapit si XP sa kanila. Nadoble yata ang bilis ng pintig ng puso niya. Tumingin ito sa kanya, saka sinulya pa ng kanyang ginagawa. Matagal pa ba yan? Formal na tanong nito sa kanya. Sa loob ng 5 buwan nilang pagkakasama sa trabaho, ay hindi sila naging malapit sa isa't isa. Napaka-private itong tao, kaya kakaunti lang alam nila tungkol dito. Siguro, dala na rin ang pagiging tahimik nito at ang very authoritative na aura nito, kaya wala rin nagtatangka mag-usisa tungkol sa personal life nito. Hindi ito gaya ni Frank na sa simula pa lang ay approachable na. Kahit anong daldal niya kapag ibang kaharap o kasama niya, pagdating dito ay natatameme siya. Marahil, ang pagiging mukhang istrikto rin ito ang dahilan kung bakit kapag nasa paligid ito ay tila sinisilihan siya na hindi niya maintindihan. Bumibilis din ang pintig ng puso niya. Marahil, dahil pakiramdam niya ay para siyang bata na kaunting maling kilos lang ay pagagalitan ng istriktong teacher. Physically, para nagkokontest sa pagwagwapuhan ang dalawang boss nila. Boy next door ang tipo na kagapuhan ni Frank, samantalang snobbish type naman si XP. XP had an athletic build and a towering height of 6 feet. Itong Filipino version ni Travis Fimmel na sa kamalas-malasan ay crush niya kaya lalo siya ibinubuyo ng kaibigan dito. Itinigil niya ang pag-iimbentaryo sa itsura nito at itinuo ng atensyon sa itinatanong nito. Mga 10 minutes na lang naman, tapos pwede na itong ipas boss. Good. Kumunot ang noon nito na makita ang wala ng laman na supot ng Jollibee. Patay, bawal kumain sa loob ng mga studio. Dangan nga lamang at matigas ang ulo niya kaya hindi na niya niyaya sa labas si Mabel kanina para kainin ang dala nito. Hindi ka pa ba nagde-dinner? Tanong ni XP sa kanya. She was torn between lying and telling the truth. Kung sasabihin niya hindi pa siya kumakain, baka sabihin nitong binigyan siya nito ng dinner allowance. Pagkatapos ay hindi siya nag-dinner. Kung sasabihin naman niya kumain na siya, memo yata ang haharapin niya kapalit ang sandaling ligaya sa pili ng ilang piraso ng fries ng Jollibee. Kasi actually XP, ako ang nagdala ng food kay Richilda. Alam ko kasi pag may deadline ng isang iyan, nakakalimutan niya ang pagkain. Please, spare her just this once. Salo sa kanya ni Mabel na lihim niyang ipinagpapasalamat. Kung hindi ka pa kumakain, bakit iyan lang ang kinakain mo? Boss X, kasi kanina kasi nagulat siya nang hawakan nitong kamay niya. Sa sandaling nagdikit ang mga balikat nila, daig pa niya ang nag-ground. Bumaba ang tingin niya sa kamay nito na nakahawak sa kamay niya. It seemed that their hands were a perfect fit for each other. May boyfriend ka na, Maria Richilda. Lihim na si Tania sa isip. Babawiin sana niya ang kamay niya mula rito, pero lalo nito hinigpitan na pagkakahawak doon. Halika na, anito, at inudyo ka na siyang tumayo. Saan tayo pupunta? Hindi pa ako tapos. Kumunot ang noon nito na tila hindi nagustuhan ang pag-angal niya. Mamaya mo na tapusin yan. Kaunti na lang naman yan. Mas mahalaga ka riyan. Maang na napatingin siya rito. Ano raw? Ayokong magkasakit ang mga tauhan ko sa production team. Napatungo na lang siya sa sinabi nito. Ang buong akala pa naman niya ay ang kalusugan lang niya ito concerned. Iyon pala ay ang buong production team ang inaalala nito. Bakit ba kasi siya umaasa? Naku, Boss X, busog naman talaga ako. At saka, tatapusin ko na lang ito para makauwi na tayo na maaga. No, kakain tayo. Gutom na rin ako at ayokong kumain mag-isa. Maotoridad na sabi nito. Kapag ganoon na ang tono nito ay tumitiklop na siya. Richilda, sumama ka na kay XP. Bihira na nanilibre sa mundong ito, kaya kung ako sa'yo, sasamantalahin ko ng pagkakataon. Sabad ni Mabel.
Oo nga naman, Richilda. At saka sa tingin ko, kailangan niyo rin mag-usap ni XP. Sulsul pa ng tinamaan na magaling na asawa nito. Maang na napatingin siya sa mga ito. Come on, let's go. Bago pa siya nakapalag, ay tuloy na siyang hinilan ni XP patayo. Hindi niya napansin ang silyang nakaharang sa harap niya, kaya natalisod siya at nasubsob sa mabangong likod nito. Nahihiyang napatingin siya rito. Sorry, careful, he said in a very soothing voice. Mukhang gutom ka na nga, Richilda. Wika pa ni Mabel bago binalingan ng binata. XP, pakialalayan na lang ang isang iyan at may pagka-clumsy ngayon eh. Pinandilata niya ang kaibigan. Utang na loob, Frank. Iuwi mo na yung asawa mo. Yeah, we'll go ahead. Sabay na kami sa paglabas nyo, ani ni Frank. Sa isang cafe lounge bar, nagpunta si Richilda kasama si XP. It offered a wide selection of chocolate confections. Nagpumilit siyang doon na lang sila kumain sa halip na sa isang fine dining restaurant na malapit lang din sa opisina nila. Bukod kasi sa hindi naman talaga siya nagugutom, gusto niyang ambiyansa sa naturang lugar, ang chocolate fire. Malamlam ang ilaw roon at dominant ang kulay pula. Bagaman, hindi iyon masakit sa mga mata. May pumapailan lang na malamyos na musika sa ere. It was romantic. Ilang beses na rin siya nakakain doon kasama si Mabel. She always loved sweets. That was why she loved the place. Taas ang dalawang kamay at mga paa niya sa sarap ng mga chocolate offerings na mga ito. Sigurado ka pang dito mo gustong kumain? Tanong ni XP pagkatapos siyang ipaghila ng upuan. Hindi naman talaga ako nagugutom. Ikaw, gusto mo bang lumipat? Umiling ito. Nope, okay na sa akin dito. I love fruits dipped in their specially prepared melted chocolate. Talaga? Yup, so okay na sa akin dito. Pagkatapos silang ibigay sa waiter ang order nila, ay natahimik siya. Wala siyang maisip na sabihin dito. Tahimik lang din ito habang panaka-naka sumusulyap sa kanya. There was an awkward silence between them. Mabuti na lang at mabilis ang service doon, kaya wala pang 15 minutes ay nasa harap na nila ang order. Coffee and fruits dipped in chocolate. Halatang amuse sa tanong nito, sabay turo sa tasa ng kape niya. Masarap naman eh. Try nyo, boss. Nakangiting sabi niya. Sumikdo ang kanyang dibdib nang umiti ito. Bihira lang kasi niyang makita na kangiti ito sa loob ng opisina. He was always full of authority. Pero kung madalas naman sila nanginingitian nito, baka wala ng babaeng kaopisina niya ang makapagtrabaho ng maayos dahil tititigan na lang ito buong maghapon. Sige nga, patry. Hindi niya alam kung ibibigay ba niya ang tasa ng kape niya dito o tatawagin ng waiter para umorder ng panibago. Bago pa siya makapagdesisyon, ay nahila na nito ang tasa niya at sumisim doon, sabay subo sa sariling order na fruit dipped in melted chocolate. Napalunok siya sa ginawa nito. Naman, sana prutas lang ako. Hoy, wag kang kire, may boyfriend ka na. Sita sa kanya na kabilang bahagi na isip niya. Masarap nga. Ibinalik na nito sa kanya ang tasa ng kape niya. Pilit na pinakalma niya ang puso niya na hyperactive sa pagpintig ng mga sandaling iyon. Get a grip, girl. May boyfriend ka na. Paalala uli niya sa isip. Kaswal niyang kinuha ang kape. Sabi ko sa inyo, boss eh. Drop the boss. Wala naman tayo sa opisina. Sige po, wala pong problema. Also po, kanina, hindi mo naman ako pinopo. Saka, hindi naman siguro tayo nagkakalayo ng edad. Sige po. Sige, umiti ito. Good, sumubo ito bago muli nagsalita. Malayo bang uuwian mo? Malapit lang po. Pinandilatan siya nito. I mean, malapit lang. Saan malapit? Mandaluyong. Sa Makating office nila, kaya isang sakay lang ng bus ay nasa bahay na siya. Mula na maging supervisor siya, nasanay na mga magulang niya na inuumaga siya na pag-uwi. Pero kailangan tumawag siya sa bahay bago umuwi para alam ng mga ito kung nasaan na siya. Tinatansya ng mga ito ang tagal ng biyahe niya. Nag-iisang anak siya kaya ganoon ka-protective ang mga ito. Hindi sila masasabing mayaman, pero hindi rin masasabi naghihikaos. Government employee ang kanyang ama at school principal naman ang kanyang ina.
Buti naman, sumabay ka na sa akin pagkatapos natin mag-sync. It was more of a command than a suggestion. Naku, wag na. Baka out of the way, mapalayo pa kayo. Magtataksi na lang ako. At saka sanay akong umuwi ng ganitong oras. Tanggi niya, sumeryoso ito. Delikado para sa isang babae ang nagbabiyahe ng ganitong oras. Kapag inuumaga pala tayo, mag-isa ka lang bumabiyahe? Tumango siya. Minsan may sundo ako. Dapat, araw-araw kang sinusundo ng boyfriend mo. Hindi ba siya nag-aalala para sa'yo? Natigil siya sa akmang pag-inom ng kape. Bakit parang galit ito? Gusto naman niya akong sunduin araw-araw. Ako lang tumatanggi dahil maagang pasok niya kinabukasan. Kahit na, mamaya sumabay ka na sa akin. Anito, sa maotoridad na tono. Napatungo na lang siya. Kinakabahan si Richilda habang binabagtas ang daan papuntang Glorieta. Papasok na sana siya sa opisina nang tumawag si Marvin at nakiusap na kung pwede raw sila magkita at emergency lang daw. Pumayag siya. Sa shaky sila na pagkasundo ang magkita. Malayo pa lang ay natanaw na agad niya ito. Hindi masasabing gwapo si Marvin pero may dating ito. Maganda rin itong magdala ng damit. Aminado siyang wala itong panama kay XP kung hitsura lang ang pag-uusapan. She shook off the thought and continued walking. Tumayo agad si Marvin na makita siya. Humalik siya sa pisngi nito bago naupo. Nahalata niyang uneasy ito at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Sa tagal na nila magkaibigan at magkasintahan ay kilalang kilala na niya ito. Marvin, may problema ba? Bungad niya rito. May pagkain na sa mesa pero hindi pa iyon nagagalaw. Kinuha nito ang baso ng tubig at uminom. Wala naman. I just wanted to spend some time with you. Anito, pero hindi makatingin sa kanya. Tumaas ang isang kilay niya. Duda siya sa sagot nito. Yung totoo, alam ko may bumabagabag sa'yo. Kilala kita. Bumuntong hininga ito. Richilda, hindi ko alam kung paano ako sisimulan. I swear, hindi ko intensyong saktan ka. You know I will not do anything to hurt you, but kumunot ng noon niya. Kapag ganun napapa-English na ito, ibig sabihin niyon ay malaking problema nito. Magsimula ka sa kaya mong simulan, sabi niya. Magkaibigan na tayo, bago pa man naging tayo, hindi ba? Nakakanot-noo pa rin siyang tumango. Kinuha niya ang baso na iced tea at uminom. Nang maibaba niya iyon sa mesa, ay tiningnan niya ito at inudyukan na magsalita. Pagkatapos sa isa pang buntong hininga, nagsalita na ito. I don't think dapat pa nating ituloy ang relasyong ito. Komportable tayo sa isa't isa, pero sa tingin ko, wala tayo ng kung ano man ang meron sa isang babae at isang lalaki na nagmamahalan. Hell, we couldn't feel any spark between us from the very start. The only reason why we're still together because we are friends and we respect each other. Kaya sa tingin ko, mas makabubuti maging magkaibigan na lang tayo. Dire-diretsyong litanya nito. Hindi siya nakahuma sa mga sinabi nito. Ito naman ay tila naghihintay ng reaksyon niya. Pinakiramdaman niya kanyang sarili. Oddly, she felt nothing. Her ego was definitely hurt, but her heart was intact. Naalala tuloy niya ang madalas sabihin sa kanya ni Mabel na platonic love ang mayroon lang sila ni Marvin. Na mga sandaling iyon, parang gusto na niya maniwala kay Mabel. Dahil kung mahal nga niya si Marvin sa romantikong aspeto, bakit wala siya makapangsakit? Masyado lang ba talaga siyang nasanay sa presensya nito sa buhay niya, kaya inakala niya na nag-iba ng level ng pagmamahal niya dito? Pagkalipas sa ilang sandali, tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito at isa pang klase ng damdaming hindi niya mapangalanan. Ngumiti siya para ipanatag ang loob nito. Grabe ka naman. Hindi mo muna ako pinakain bago ka nakipag-break. Magaan na biro niya rito. Nagulat man ito na madali para sa kanya natanggapin ang pakikipagkalas nito. Nakita niya sa mga mata nito na nakalalamang ang relief. Then she saw something in his eyes. Matama niyang tinignan nito. Marvin, in love ka ba? Curious sa tanong niya. Tumawa ito ng alanganin. Sabay iwas ang tingin. Kakaiba ka talaga. Heto ako't hindi malaman kung paano makikipag-break sa'yo. Tapos, bigla mo nalang itatanong kung in love ako.
Umiling-iling pa ito. Pero alam niya magaan ang loob nito dahil alam nitong okay na sa kanyang lahat. So, in love ka nga. Parang gano'n na nga pag-amin nito. Lalo niya napatunayan sa sarili niya na hindi siya in love dito. Nang sa halip na masaktan ni parang excited pa siyang malaman kung paano ito na in love. Lumapit siya sa tabi nito. O sige, break na tayo. Pero kwentuhan mo ako tungkol doon. Bakit parang hindi ko malang nahalata nagtataksil ka sa akin? Hindi ito nakahuma agad sa sinabi niya. Ganoon lang yun? Walang mahabang speech? Walang drama? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Napangiwi siya. Pero anong magagawa niya? Hindi talaga siya nasasaktan. Sa kaniyang drama-drama na yan, magkwento ka muna. Sabi na lang niya. Napailing-iling ito. Oh, kumain ka muna. Baka sabihin mo, ginugutom kita. Tinanggap niya ang iniabot nitong plato. Oo nga pala, 'di ba? May pasok ka mamayang gabi? Tanong nito kapag kuwan. Ngayon mo lang naisip yan, pagkatapos mo akong pag-alalahanin. May pa-emergency ka pang nalalaman. Makikipag-break ka lang pala. Pang-umaga po ako ngayon at dahil sa'yo, absent na ako. Kunwari ay naiinis sa sabi niya rito. Napakamot ito sa ulo. Sorry, akala ko kasi panggabi ka ngayon. Anito, okay lang. Magte-text na lang ako sa boss ko para sabihing absent ako ngayon. Magkakwentuhan na lang tayo tungkol sa pagtataksil mo sa akin. Oy, hindi kita pinagtaksilan. Hindi pa kami. Plano ko palang siyang ligawan. Hindi ko kaya mamangka sa 2 ilog. Iisa lang ang bangka ko. Funny, nangaasa na sabi niya dito. Alam naman niya na mabait at matino ito. Hindi nito gugustuhin maging unfair sa kanya. She was grateful for that. Maya-maya, ay kinuha niya ang cellphone at nag-text kay XP. Idinahilan niya may kailangan siyang puntahan na emergency kaya hindi siya makapasok. Mabilis na nag-reply ito. Okay, take care. Nakangiti tinago na niya ang aparato. Nang tingnan niya si Marvin, nakita niyang pangiti-ngiti pa ito habang nagte-text. Marvin, oh, paano mo malalaman kung na-in love ka? I don't know. Ikaw lang makakapagsabi kung in love ka o hindi. Mararamdaman mo na lang iyon. Ginugol nila ang buong maghapon sa pamamasyal at pagkakwentuhan. Parang wala nagbago sa kanila. Masaya sila nagkulitan gaya ng dati. Tinanong niya ito tungkol sa babaeng gusto nitong ligawan. Gayon na sinigot nito ang bawat tanong niya. Mukhang malala ang tama nito sa babae. She could see that he was happy. Good morning, Anissa. Masiglang bati ni Richelda sa receptionist nila kinabukasan. Pagkahatid sa kanya ni Marvin sa bahay nila ng nagdaang gabi, ay saglit pa itong nakipagkwentuhan sa tatay niya. Humingi uli ito ng pahumanin sa kanya bago ito umalis. Inassure niya ito na okay lang sa kanya at naiintindihan niya ito. Naku Richelda, mabuti maaga ka. Kung ako sa'yo, tibayan mo ng loob mo. Anito, saka itinuon ng atensyon sa ilang mga papel sa ibabaw ng reception table. Wala siyang naabutang mga tao sa labas na nakakapagtaka dahil kapag wala silang deadline at may mga hinihintay na talent ay nasa labas ang mga production assistants nila. Anong meron? Pagdating pa lang ni Sir XP kanina, ang init ng ulo. Halos lahat yata nasinghalan niya. Kahit si Sir Frank medyo iwas sa kanya ngayon, daig pang nag-aalborotong bulkan ng mood, katakot. Kinabahan siya. Mabuti na lang pala at maaga siya. Kung nagkataong late siya pumasok, baka isa siya sa masabon. May escape door tayo, diba? Uuwi na lang ako. Sira, kailan pa tayo nagka-escape door? Kung ako sa'yo, papasok na ako. Baka mamaya niyan, mahuli pa tayo nagchichismisan dito. Ayoko mawala ng trabaho, no? Sige, mamaya na lang lunch tayo mag-usap. Baka toxic ang deadline kaya hyper si Boss X. Kinakabahan man ay lakas loob na tinahak niya ang studio nila. Nasa bandang dulo ang dubbing studio at editing room kaya madadaanan niya ang ibang department. She saw Mabel mouthing something like, "Good luck." Good morning po, Boss X. Bati niya kay XP pagpasok sa studio. Nahinto sa pag-uusap sina XP at isa nilang technician na si Rex. Kumunot ang noon nito. Parang gusto na niyang umurong at umuwi na lang sa nakitang itsura ng boss. Parang may napipintong World War sa itsura nito. Good morning. Formal na ganting bati nito.
Tapusin niyo ang lahat ng deadline bago mag-Friday. Hindi pwedeng gawing excuse na hindi natapos sa mga projects, kaya hindi makakasamang taga-production sa team building. Pagkatapos niyon ay binahira na ito ng alis. Sumulyap ito sa kanya bago lumabas ng pinto. Hay, buti na lang dumating ka, Ma'am Richelda. Anghel ka na sa paningin ko. Ani Rex nang wala na si XP. Matagal na akong anghel, Rex. Isod ka nga. Tumalima ito at ipinaubaya sa kanya ang pwesto sa harap ng 2 computers na ginagamit nilang pang-edit at pang-sync. Marami bang deadline? Bakit mainit ang ulo ni Boss X? Naku, hindi nga rin namin alam. Pagpasok pa lang niya, sambakol ng mukha at daig pang babaeng nagme-menu po sa sobrang sungit. Kahapon naman, magandang mood niya. Pero in all fairness, ma'am, na good morning siya sa inyo. Sa amin, dead ma lang. Nang batiin namin, sa halip na bumati rin, utos at sangkadera pang listahan ng deadline ang inilantan niya sa amin. Hindi na siya nagkomento. Hiningi na lang niya rito ang ibinigay ni XP na listahan ng deadlines. Muntik nang lumuwa ang mga mata niya sa nabasa. Lahat ito? Kaya ba natin tapusin ito bago mag-Friday? Miyerkules na ng araw na iyon. May ilang editing projects pa sila at dubbing schedules na hindi pa tapos. Team building kasi nila sa Biyernes hanggang Linggo. Parang nagkakamigraine siya sa dami ng mga dapat nilang gawin. Kulang na lang ay sabihin sa kanilang wala silang karapatang magpahinga. Yan nga, ma'am, ang sinasabi ko kay sir. Nagsuggest pa ako na kung pwedeng sumunod na lang tayo sa team building kasi imposibleng matapos nating lahat yan. Maliban na lang kung wala namang uwian. Nangyari na kasi ang ganoon dati. Halos hindi na sila natutulog para lang matapos ang trabaho. Anong sabi niya? Mukhang kailangan niyang kausapin si XP dahil imposible talagang gusto nitong mangyari. Narinig niyo naman, ma'am, kailangan daw na lahat kasama. Tumangutang mo siya. Umpisahan na natin. Kakausapin ko rin mamaya ang bulkan kapag medyo humapa na ang paglabas ng lava. Pero ihanda niyo na rin ang katawan ninyo. Sasabak tayo sa gera. Nagpupuyos ang kalooban ni Richelda nang malamang sa ibang department ay nagawa ng paraan na na-move ang deadline. Pero sa kanila ay tila hindi ginawa ng paraan ni XP. Ang buong akala pa naman niya ay in good terms sa sila pagkatapos silang sabay na kumain at ihatid siya nito sa bahay nila. Nakasabay niya sa paglalakad si Mabel patungo sa opisina ni SP. May hawak itong folders at akmang papasok na rin sa opisina ng asawa nito na kanunog lang ng kay XP. Natigil ito sa paglalakad at binalingan siya. Sinong kaaway mo? Kanina lang masaya ka, ngayon para kang mag-aamok. May aawayin talaga ako dahil gusto yata kaming patayin sa production. Nga pala, sasama ka sa Friday? Hindi pa ako sigurado. Malamang baka sumunod na lang kami ni Frank. Gusto muna niyang makisiguro na safe sa akin magbiyahe ng malayo. Ito na nga yung itinerary ng team building. Hiningi niya para daw may mga mapagkaabalahan siya habang mainit pang ulo ng boss mo. Naalala uli niya ang dahilan ng pagsugot niya roon kaya muling nabuhay ang inis sa dibdib. Naku, mamaya na tayo mag-usap. Kailangan ko munang puntahan ang taong papatay sa amin. Natawa ito sa sinabi niya bago ito pumasok sa opisina ng asawa nito. Humugot muna siya ng isang malalim na hininga bago kumatok ng 3 beses sa opisina ni XP. Nang marinig niya na pinatutuloy na siya ay pumasok na siya. Yes, Miss Makatangay? Formal na tanong nito. Pinaupo siya nito sa isa sa mga visitor's chair na nasa harap ng mesa nito. Mainit ng ulo nito. Bigla ay naging Miss Makatangay siya rito, gayong parang kailan lang ay nagalit ito nang pupuin niya ito at tawagin boss. Pues, tatapatan niya iyon ng sir na mas formal kisa sa boss. Good morning, sir. I'm here to discuss this with you. Ibinaba niya sa mesa nito ang kopya ng schedule ng deadlines. What about them? May problema ba? Sir, gusto ko po sanang mag-request na ipamove po ang ilang deadlines. Hindi po kaya ng tech natin. Kung ipipilit po natin ang schedule na ito, malamang po sa team building, lantang gulay na po kaming lahat. O kung gusto niyo naman po, there's another option. Susunod na lang po kami sa Batangas. Later than expected nga lang po. Paliwanag niya na sadyang tatagtarin lang po ang bawat sentence niya.
Miss Makatangay, hindi na natin pwedeng i-adjust ang mga yan. Nakahingi na tayo ng palugit dati. Kapag humingi pa ulit tayo ng palugit sa clients natin, baka mawala na sila ng tiwala sa efficiency natin. Besides, kahapon pa ng umaga dumating ang ilang episodes dyan. Kung pumasok ka sana kahapon, nagawa na iyan ang paraan ng mas maaga. Sumbat nito. Nagulat siya sa sinabi. Nag-text siya rito at nagpaalam na hindi siya makakapasok. Mabilis pa nga ito nag-reply with matching taker. Pagkatapos ngayon, bigla siyang titirahan ito ng ganoon. Sir, nagpaalam po ako kahapon, diba? Something came up kaya kinailangan ko pong umabsent. Really? Kunot na kunot ang noong tanong nito na halatang hindi naniniwala sa kanya. Hindi agad siya nakasagot dahil guilty siya. Nangaarok ang tingin nito. Again, she was lost when his deep dark eyes stared at her. Her heart was starting to beat wildly. May pinuntahan po akong emergency. Talaga? Lihim na siyang naiinis sa itinatakbo ng usapan nila. Naroon siya para kumprontahin ito. Pero base sa itinatakbo ng mga pangyayari, parang siya pa ang nalalagay sa alanganing sitwasyon. Then she felt so guilty and couldn't lie to him. Kahit malamig ang silid ay pinagpapawisan siya. Tumayo ito mula sa mesa at tinitikan siya ng mataman. Lalo siyang naging uneasy. Are you telling the truth, Maria Richelda Makatangay? Dumukwang pa ito sa kanya. Ilang pulgada lang ang pagitan. She could smell his manly cologne and his fresh breath. Lalo yatang nawindang ang brain cells niya sa ginawa nito. Kung bakit naman kasi kahit sobrang sama ng mood nito, upot pa rin ito ng gwapo. I am. Sa huli ay pagsisinungaling niya. Nakipagsukatan siya ng tingin dito. Kailangan niyang panindigan ng sinabi niyang alibay. Pasimple siyang umurong para malayo sa tila ng aakit na muka. Baka hindi niya mapigilan ang sarili at makabig niya ang batok nito para halikan. Maria Richelda, behave. Sir, kung wala na talagang magagawang paraan, magsisimula na po kami. Go ahead. Thank you, sir. Nakakailang hakbang pa lang siya nang tawagin siya nito. Lumingon siya. Sir, hindi ka pwedeng mawala sa Biyernes. Bakit? Hindi naman compulsory ang pagsama sa team building. Gusto niyang tanungin ito kung bakit pero hindi na lang niya ginawa. Susubukan po namin matapos ang deadline. Last option po namin ang pagsunod na lang. Kung siya lang ang masusunod, hindi na talaga siya sasama sa team building. Kaya lang, may memo na hindi mababayaran ang 3 araw nila kapag hindi sumama. Sayang din naman ang mababawas sa sahod niya kapag nagkataon. Isa pa, iyon na rin ang perfect timing para makapag-unwind din siya. I need you there. Huh? Tatanungin sana niya ito kung anong ibig sabihin nito pero nakatuon ang atensyon nito sa ginagawa at tila dinidismiss na siya. Lumabas na lang siya pagkatapos sa magpaalam. Kulang na lang ay utusan ni Richelda ang driver ng taxi na sinasakyan niya na paliparin na iyon. Hindi niya pinansin ang pagtunog ng kanyang cellphone at ipinagpatuloy lang ang pag-aayos ng sarili. Ma'am, tumutunog po yata ang cellphone niyo. Anang driver na hindi na yata ito makatiis. May edad na ito at mukhang mabait. Napilitan siyang kunin ang cellphone sa bag. Nakita niyang si Mabel ang tumatawag. Bruha ka! Nasaan ka na raw ba? Sigaw ni Mabel sa kabilang linya. Nailayo niya ang cellphone sa tainga sa lakas ng boses nito. Grabe ka naman makasigaw, Mabel. Ang aga-aga. Luminga siya sa labas para tingnan kung nasaan na sila. Palabas pa lang po tayo ng Mandaluyong, ma'am. Medyo traffic po. Sabad ng driver. Hello, Mabel. Na-traffic ako. Paalis na raw ba? 5:00 na madaling araw ang call time nila. 5:30 na siya nagising dahil sa sobrang pagod. Natapos naman nila ang lahat ng trabaho kapalit ng halos hindi pagtulog. 1:00 na madaling araw siya nakauwi para kumuha ng gamit. Habang nag-e-empake ng gamit ay hindi na niya napigilan ng antok kaya naisipan niya umidlip muna na natuloy sa pagtulog. Maging ang kanyang ina ay nataranta kanina. Sinermonan siya nito habang tinutulungan siya sa pag-aayos ng dadalhin niyang gamit. Hala, Itchel, baka maiwan ka na niyan. Tumawag na kasi sa akin sina Albert. Mukhang kailangan na nilang umalis. Kung gusto mo, sa amin ka na lang ni Frank sumabay. Kaso, baka mga after lunch pa kami umalis. Sige, pakisabi. Okay lang na mauna na sila. Mag-iwan na lang kamo ng map.
Magko-commute na lang ako papunta roon. Aniya rito. Nakakahiyang siya pa ang magiging dahilan ng pagkadelay ng pag-alis sa mga ito. Sigurado ka? Batangas iyon, iha. Hindi Metro Manila. Natawa siya sa salita niya nito. Alam nito mahina siya pagdating sa direksyon. Kaya ko yan. May tulog na ako eh. O sige, tatawagan ko na lang ulit sila. Sigurado ka ha? Kung mag-aalangan ka magbiyahe mag-isa, sumabay ka na lang sa amin. Magpapaiwan na rin ako ng 2 map. Okay, thank you. Ingat. Ikaw ang mas mag-ingat. Na magpaalam ito ay nakipagbuno ulit siya sa buhok. Wash and wear lang ang buhok niya, kaya hindi niya alam kung anong pumasok sa kokote niya para pilitan na suklayin ang natural na wavy na buhok niya. Bago pa sumakit ang kanyang ulo, ay itinigil na niya ang kanyang ginagawa. Nakita niya nakatingin sa kanya ang matandang driver. Manong, pasensya na po ha. Ginawa ko ng dressing room ang taxi nyo. Nagmamadali lang po talaga ako, kaya hindi ko na nakuha magsuklay sa bahay. Wala ho iyon ma'am. Naaliw lang ako pagmasdan kayo. Naalala ko ho kasi sa inyo ang anak ko sa probinsya. Ibinalik niya sa bag ang suklay. Pagkatapos ay basta na lang niya itinali ang buhok niya saka bumaling sa driver. Maganda rin po ba siya? Biro niya. Maganda ho siya. Pero di hamak na mas maganda kayo. Si Manong naman. Huwag kayong ganyan. Baka maniwala ako. Medyo lumuwag ang traffic. Totoo po. May kahawig nga po kayong foreigner na artista. Nakalimutan ko na lang ang pangalan. Napangiti siya sa sinabi nito, sabay sulyap sa hawak ng salamin. Walang bahid ng makeup ang mukha niya at medyo nangingitim din ang paligid ng kanyang mga mata. Kaya medyo alanganin yata magandahan ito sa kanya ngayon. Pero marami na rin ang nagsasabing kahawig niya sa Salma Hayek. Filipino version nga raw siya ng naturang artista. Hindi niya alam kung binibiro lang siya ng mga nagsasabi niyon dahil para sa kanya ay napakaganda ni Salma Hayek. Maraming naiinggit sa kulay niya. Morena, kayo talaga Manong. Pero thank you po sa papuri. Napaligayan niyo po ako. Nakangiting sabi niya. Naging madaldal na ang driver kaya hindi na niya namalayang papasok na sila sa Ayala. Binigyan niya ng malaking tip ang driver pagbaba niya. Na makababa ay nilapitan agad niya ang gwardya ng building para hingin ang location map ng pupuntahan niya. Na makuha iyon ay pinag-aralan muna niya iyon. Nagsimula mag-jumble sa utak niya ang liku-likong daan at signs. Saan ba ako dapat dumaan? Nalilitong kausap niya sa sarili. Lalabas na sana siya nang maamoy niya ang pamilyar na amoy sa bandang likuran niya. Kumabog ang dibdib niya. Paglingon niya ay cool na nakatayo si XP at nakatingin din sa mapanghawak niya. Papasa itong model ng summer wear sa ayos nito. Cargo shorts and white t-shirt with matching sunglasses. Definitely a hot summer. Good morning. Nakangiting bati nito sa kanya. Tila nagsipagbabaan ang mga anghel sa langit at inawitan siya nang humiti ito sa kanya. Taliwas iyon sa mood nito ng mga nagdaang araw na kibuin dili siya. Nagkakausap lang sila kapag may mahalaga siyang itinatanong at ganoon din ito sa kanya. Boss X, good morning. Naiwan din kayo? Tumango ito. Kinuha nito ang mapa sa kanya. Mag-taxi na lang tayo mula dito hanggang Buendia. Tapos, doon na lang tayo sumakay ng papuntang Lipa. Then from there, malapit na lang naman. Pwede mag-tricycle na lang tayo. Sabay tayo? Tanong niya, sabay turumang sa mga sarili niya. Oo, alam mo ba kung saan ito? Hindi, pero magko-commute lang ako. Wala akong sasakyan. Pauna niyang sabi dito. Baka hindi ito sanay mag-commute. Magreklamo pa ito sa kanya kapag hindi ito naging komportable. Sasabay na ako o gusto mong sarili mong sasakyan? Naku, hindi naman boss. Nag-aalangan lang ako dahil baka hindi ka sanay mag-commute. Sanay ako. Halika na. Wala na siya nagawa nang kunin nito ang bag niya at nauna na itong lumabas. Mukhang magandang mood nito kaya hindi na niya ito kinontra. Mahirap na. Nasaksihan na niya kung paano nagkilala Hitler ito. Gustong batukan ni XP ang sarili habang nasa taxi sila ni Richelda. Nais niyang humingi ng paumanhin dito sa inasal niya nito mga nagdaang araw. Pero tila nakalimutan niya ang pinaktis niyang linya na makita niya ito kanina.
She looks so cute and refreshing. Simpleng cut-off shorts lang suot nito at dilaw na baby t-shirt. Pero bumagi iyon dito. Ito lang ang nakita niya babaeng obvious na haggard pero sobrang ganda pa rin. Una niya nakita ito na minsan magpunta siya sa opisina ni Frank para kausapin nila ang balak niyang pakikipagsosyo sa negosyo nito. Unang kita pa lang niya sa dalaga ay nakuha na nito ang atensyon niya. Una niya napansin ang mapang-akit nito mga ngiti. Pasimple nagtanong siya kay Frank tungkol dito. Kung nahalata man ng kaibigan niya ang interes niya para kay Richilda ay hindi ito nagsalita. Napangiti siya nang may maalala. Ang totoo ay wala pang alas 5 ay nasa opisina na siya. Nang malaman niyang wala pa ito, nagpasa siya mag-iwan dahil nag-aalala siya magbiyahe ito mag-isa. Nagmungkahi din siya na mag-commute na lang sila kahit pwede niyang dalhin ang kotse niya dahil nasa parking lot lang iyon ng building nila. Gusto kasi niya makasama ito na matagal at hindi mahati ang atensyon niya rito. Okay ka lang? Tanong niya rito. Kanina pa niya napapansin ang paghilot nito sa ulo mula na sumakay sila ng taxi. Tumango lang ito bilang sagot at muling ibinaling sa labas ang pansin. Masakit ba ang ulo mo? Medyo lang naman, mawawala rin ito maya-maya. Itutulog ko na lang ito sa biyahe. Nanahimik na siya pero pinakakaramdaman pa rin niya ito. Na makababa sila, ay pinauna na niya ito. Mabuti na lang at may bilihan ng mineral water doon. Pagkabalik niya sa kinatatayuan nito, ay naabutan niya itong kunot na kunot ang noo at parang nasisilaw sa sinag ng araw. Sa tingin niya, ay tuloy na nito inatake na migraine. Kumain ka ba? Tanong niya. Hindi pa, pero nag-coffee ako bago umalis. Kinuha niya sa bag ang baong bisket at ibinigay rito kasama ng isang paracetamol na lagi niyang baon. Kumain ka muna bago uminom ng gamot. Mahirap magbiyahe ng masakit ang ulo. Masama palang pakiramdam mo. Bakit pinilit mo pang sumama? Napatingin ito sa kanya na tila napapantastikuhan sa kanya. Boss, di ba sabi nyo, hindi pwede hindi ako sasama? Oo nga naman, sinabi nga pala niya iyon. Pero kung alam lang niya magkakamigraine nito, ay siya na mismo ang magsasabing huwag na itong sumama. Kumain ka na muna bago tayo sumakay para mainom mo na yung gamot mo. Tumalima ito. Pagkakagat nito sa biscuit ay tiningnan siya nito na parang isang alien. Boss, alam mo, drop the boss. Okay, sinabi mo eh. Alam mo, parang kakaiba ka ngayon. Is there something wrong? Kumunot ang noo niya. Ano naman ang magiging iba sa akin? Guni-guni mo lang yun. Ubusin mo na lang yan. Mukhang malapit na umalis ang bus. Ani niya rito. Bakit ba tanong ito ng tanong? Sanay siya ang nag-i-interrogate at hindi siya ini-interrogate. Sakay na tayo. Sa bus ko na lang to uubusin. Baka matraffic pa tayo. Sigurado kang kaya mo na? She smiled. Pakiramdam niya ay may sumipa sa dibdib niya sa lakas na impact ng ngiti nito sa kanya. Kaya ko, salamat sa gamot. Alam niya pupuntahan nila kaya walang problema kahit wala siyang dalang mapa. Kaibigan nila ni Frank ang may-ari ng resort na Ecology Park na pagdarausan ng team building. Si Frank din ang nagmungkahi na doon ganapin ang team building nila. Nagpumalit si Richilda na ito ang magbayad para sa kanila pero sinamaan niya ito ng tingin. Hindi pa sila nakakalabas ng alabang ay pumipikit-pikit na ito. Parang dinaklot ng malaking kamay ang puso niya sa awa rito at sa sobrang pagka-guilty. Ilang araw ding walang tulog ang mga ito. Hanggat hindi umuwi ang mga ito, ay nananatili na sa opisina siya. Kung hindi man siya tumutulong sa production, ay ginagawa niya ang tambak na paperworks. Wala naman talaga sa plano niya na bigyan ang mga ito ng sangkatarbang deadlines. Nagselos lang siya na umuwi kasi siya galing sa trabaho noong nagpaalam itong hindi makakapasok dahil may emergency. Nakita niya may kasama ito na malamang ay boyfriend nito. Alalang-alala pa naman siya para dito at halos hindi siya makapagtrabaho na maayos. Pagkatapos ay malalaman niya na nakikipag-date lang ito. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na may boyfriend ito at hindi siya ang tipong mga agaw ng pag-aari na ng iba. Besides, he was tied down by particular responsibility. Napabuntong hininga siya pagkaalala roon. Naramdaman niya ang pagbagsak ng ulo nito sa balikat niya. Maingat na inaayos niya ang ulo nito sa balikat niya
para hindi ito mangawit. Kapag kuwan, ay hindi niya napigil ang pagmasdan nito. Napakaamo talaga ng mukha nito. Taglay nito ang gandang hindi niya pagsasawa ang pagmasdan. In fact, habang tinititigan niya ito, lalo ito nagiging kaakit-akit sa kanyang paningin. Isang mabining tapik ang gumising kay Richelda, pero hindi agad siya dumilat. Lalo siya nagsumiksik sa mabangong amoy ng unan niya. Ngayon lang siya makakabawi ng tulog, kaya hindi niya pinansin kung sino man ang gumigising sa kanya. She just wanted to sleep. May tumapik ulit sa kanyang pisngi. Sinamyong muna niyang amoy na iyon, saka dahan-dahang dumilat siya. Bahagya pa rin kumikirot ang kanyang ulo, pero nabawasan na iyon. Salamat sa paracetamol na bigay ni Boss X. Boss X? Bigla siya napatuwid ng upo na mabungaran ang nakangiting mukha ng binata, pati na ang nanunuksong tingin ng konduktor. Pareho nakatingin sa kanya mga ito. Tila kanina pa siya pinapanood ng mga ito. Nag-init ang mga pisngi niya. Apologetic na bumaling ito sa kanya. Pasensya ka na kung ginising kita. Kailangan na kasi natin bumaba. Medyo naiinip na yung driver. Hindi na makiusapan si kuya. Nakangiting sabi nito, sabay turo sa konduktor na piliw nakangiti sa kanya. Nakakahiya. May audience pa ako sa kamanyakan ko. Binalingan niyang konduktor. Nauna nang bumaba ng bus sa XP, dala ang mga gamit nila. Naku boss, pasensya na po. Naabala ko kayo. Kami na lang bang hindi pa nakakababa? Wala akong problema ma'am. Inarkila na po kami ni sir, nihatid kayo rito. Kailangan na lang po talaga namin bumalik ng terminal dahil naiinip na yung driver. Ho? Inarkila po kayo? Opo ma'am, ang sweet nga ni sir. Ayaw niyang abalahin ang pagtulog nyo. Masakit daw pong ulo nyo, kaya sa halip na bumaba kayo sa terminal, inarkila na lang niya kami para ihatid na kayo rito sa entrada ng patungong resort. Bihira na pong ganyang kabait na nobyo ma'am. Huwag nyo nang pakawalan. Sasagot pa sana siya para itama ang maling akala ng driver nang tawagin siya ng XP. Richelda, come on. Nataranta siya at muling humingi ng paumanhin sa konduktor at driver bago bumaba. Nang makababa, ay inilibot niyang tingin sa paligid. Maraming mga nakalinyang matataas na puno. Nabasa niya sa signage na nasa entrada sila papasok ng Sherkan Ecology Park and Resort. Boss X, sandali lang. Huminto ito at itinaas ang suot na shades. The morning light was reflected upon his handsome face. Ang butil ng pawis sa noon nito ay tila kristal na kumikinang sa tama ng araw. Ganoon pa rin ang epekto nito sa kanya. XP made her nervous and excited at the same time. Bago patuloy ang madistract, ay nag-focus siya sa sasabihin. Akala ko, mag-jeep pa tayo boss. Hindi na, kaunting lakad na lang, nandoon na tayo. Huwag kang mag-alala, alam ko ang daan patungo roon. Inarkula ko na yung bus para hindi ka maistorbo sa pagtulog kanina. Ang sarap kasing tulog mo. I didn't have the heart to disturb you in your sleep. Partly, I was guilty dahil sa dami ng deadlines na hindi natin na-move. Napilitan tuloy kayo mag-overnight at halos hindi na matulog. I'm sorry. Daig pa niyang pinitpit na luya sa hiya. Heto ang boss niya at humihingi ng paumanhin sa kanya. Idagdag pang umarkila ito ng bus para hindi siya maabala sa pagtulog. Parang gusto na siya niyang aminin na nagkaka-crush na siya dito. Hindi nyo na dapat ginawa yun Boss X. Trabaho naman namin iyon. Sayang ang ipinang-arkila mo roon sa bus. It's nothing. Ang mahalaga, nakapagpahinga ka kahit paano. Masakit pa bang ulo mo? Hindi na gaano. Malaking ginhawa ang gamot na ibinigay mo. Salamat. Uminom ka ulit kapag sumakit ulit. At meron pa akong baon dito. Humingi ka lang sa akin. Tumango siya. Malayo pa ba tayo roon sa ulo mo, resort? Kaunting lakad na lang. Mararating na natin ang mismong resort. Napatungo na lang siya. Sobra na ang ipinapakitang concern nito sa kanya. Hindi na niya alam kung paano magre-react. Ang alam lang niya, natutuwa ang mahaderang puso niya na dapat sana ay nagluluksa dahil kabebreak lang nila na nobyo.
Naging center of attention ang pagdating ni Richilda kasama si XP. Ang pinaka-main entrance ng naturang resort and ecology park ay may kalayuan sa conference hall kung saan naroon ang mga kasamahan nila. Dahil summer at may kainitan, ipinahiram ng binata sa kanya ang bull cap nito bilang proteksyon niya sa sikat ng araw. Pinalakpakan sila ng mga kaopisina niya pagdating nila. Panay naman ang sipol ng mga taga-production department sa kanila. Sanay na siya sa mga ito na magulo at maingay, kaya dadma siya sa panunukso ng mga ito. Ma'am Richilda, kayo na lang ni Sir XP ang magka-partner. Ani Rex, partner saan? Nakakunot noong tanong niya. Mag-i-start pa lang ang activity at kailangan gawing in pairs. Since magkasama kayong dumating at kayo na lang dalawa ang wala pang partner, kayo na lang ang magka-buddy. Paliwanag sa kanya nang tumata yung facilitator na activity. Game? Ano ba gagawin? Sabad ni XP na nasa likuran na niya. Ipinasa nito ang mga gamit nila sa messenger nila para itabi muna. Next naman, excited si Sir. Panunukso ng facilitator. Muling umulan ng tuksuhan. I guess, kumain muna kayo ng sandwich. Hihintay na lang namin na matapos kayo. Then we'll proceed with the activity. Ng facilitator. Dahil gutom na rin siya, hindi na siya tumanggi nang iyain siya ni XP sa buffet table at kumuha ng sandwich at naka-tetra pack na juice. Mabilisan silang kumain. Pagkatapos, sinabi niya sa facilitator na ready na sila. Nagsimula ng ipaliwanag ng facilitator ang mechanics ng activity. Pwede kayong maupo na magkatabi, magkaharap, o kung saan kayo mas komportable. Just make sure you will make good eye contact with each other. Tumalima naman sila. Si XP pang humili ng upuan nila at pinaupo siya roon. Your partner will be your body for the rest of our activity. So kailangan lagi kayo magkadikit ng body nyo. We also have group activities this afternoon kapag hindi na gaanong mainit ang sikat ng araw. But for now, I want you to face your partner. Alam kong kilala nyo ng isa't isa, pero sa pangalan o trivial things lang. This activity is called getting to know my body. Kayo ang mamimili kung sino sa inyong dalawa si Body A o si Body B. Then in 3 minutes, magsasalita halimbawa si Body A tungkol sa kanyang sarili ng mga bagay na hindi pa alam ni Body B. After 3 minutes, si Body B naman. Malinaw? Sumagot sila. Maya-maya pa ay kanya-kanya na silang pag-uusap kung sino si Body A at kung sino si Body B. Ikaw na lang ang A at ako na lang ang B. Gentleman naman ako, so ladies first, sabi sa kanya ni XP. Ang daya, Boss X, chivalry is already dead, kaya pantay na tayo. Angal niya na natawa ito. Sige, ikaw na lang si B, pagbibigay nito. Okay, mag-iisip ako na sasabihin. Narinig nila ang hudyat ng facilitator na magsimula na magpakilala si Body A. Bakit maganda kang ngumiti? Tanong agad ni XP sa kanya na kinagulat niya. Seryosong seryoso at titig na titig ito sa kanya, partikular sa mga labi niya. Para tuloy gusto na namang magrigodo ng puso niya. Boss X, magsasabi raw ng tungkol sa sarili at hindi magtatanong. Aniya rito. I know, mas gusto ko magtanong. Huwag mong questionin ang gusto ko. Boss mo ko. Anito, mukhang iba na gagawa ng hangin ng Batangas sa boss niya. Nagiging palabiro ito. Ewan ko, basta ang alam ko, sabi ng nanay ko, maganda raw ako, kaya siguro maganda rin ang ngiti ko. Bakit Boss X ang tawag mo sa akin? Ang yummy nyo kasi. Wala lang, ayaw nyo ba? Dapat ba sir? No, okay lang. Ngayon ko lang napansin na ikaw lang tumatawag sa akin ng Boss X. Natutuwa pa nga ako. Last 1 minute, facilitator. Last 1 minute na raw boss. Magsabi na kayo ng tungkol sa sarili nyo. Huwag kayong madaya. Aniya rito. Tinitigan lang yata siya nito sa unang minuto at saka nagtanong. About me? Well, I have a 3-year-old daughter named Lilac. Ano? Seryoso kayo? Kulang na lang ay lumabas ang eyeballs niya sa socket ng mga mata niya. Bakit hindi man lang namin nalaman ng tungkol dyan, Boss X? May asawa ka na o binatang ama ka? Takles sa pang tanong niya. Oops, time's up. It's your turn to tell me about yourself. Simula na ng 3 minutes mo. Ang daya naman, nilingon nito ang facilitator. Yung kabady ko, Miss Facilitator,
Ayaw magsabi ng tungkol sa sarili niya. Parang batang sumbong nito sabay turo sa kanya. Bakit ikaw? Nagtanong ka lang naman ng tugtanong kanina ah. Nakangiting isinanya sa facilitator ang relo nito na pinapahawatig na tumatakbong oras. Ano bang sasabihin ko? Aniya sa sarili. Nag-isip siya. Frustrated singer ako. Kaya kung magbi-video okay tayo mamaya, utang na loob. Huwag niyo akong lalasingin at baka mapakanta ko ng wala sa oras. Baka sasantahin niyo ako kapag narinig niyo ang boses ko. Gusto ko rin magkaroon ng flower garden na akong personal na nagme-maintain. Kaya lang, lahat ng halaman itinatanim at inaalagaan ko, namamatay. And each time, one of them died, I cried. Ang weird ko, no? No, not at all. Tell me more. Malakas akong kumain, aniya, bago pa mapigilan ng sarili. Bakit pa sa dinami-rami ng pwede niyang ibida tungkol sa sarili niya, ang katakawan pa niya na sabi niya, di nga, hindi halata, tila hindi makapaniwalang sabi nito. Sinuwid pa siya nito ng tingin, bigla siya na-conscious sa ginawa nito. Pero hindi sa pagyayabang, marami naiinggit sa kanya dahil kahit anong kain ang gawin niya ay hindi siya tumataba. Dahil sa sobrang init, bumalik ang sakit ng ulo niya. Sa buong durasyon ng lecture at game nila, nasa tabi niya sa XP. Panaka-naka ay inaakbayan siya nito na palihim na kinakikilig niya. Kapag ganoong nararamdaman niya, hindi niya maiwasan mag-guilty. Paano kung may asawa na nga ito? Pero iniisip na lang niya na hindi naman masamang humanga. Huwag lang lalampas sa limitasyon niya. Bandang alas 12 ay dumating sina Frank at Mabel. Noon lang nahiwalay si XP sa kanya. Ikinumento niya dito na break na sila ni Marvin. Gaya ng inaasahan niya, abot hanggang tenga ang ngiti nito. Kulang na lang ay magka-fiesta ito ngayong single na ulit siya. Pagkakain ng pananghalian, binigyan sila ng 1.5 oras para makapagpahinga. Sinabihan din sila na magpalit ng komportableng damit dahil gagamit daw sila ng lakas at isip sa mga susunod na activities. Nag-alala siya na baka pulos water activities na naman ang gawin nila gaya noong nakaraang team building nila. Masakit na kasi ang ulo niya at para hindi niya kakayanin kapag water activities ang gagawin nila. Pagkalipas ka ng 1.5 oras, ay nagsimula na magtawag ang facilitator. Nakita agad niya sa XP paglapit niya sa paggaganapan ng activity. May baon ka bang tubig? Untag na XP sa kanya habang nakikinig siya ng instruction para sa sunod na laro. Wala. Bakit? Mapapasabak tayo. Parang sa Amazing Race ang gagawin natin. Hati na lang tayo sa dala kong tubig. Salamat. Pinangungunahan na kita ha. Lampa talaga ako, kaya medyo tagilid ang chance nating manalo sa race. Gaya ng sinabi nito, parang Amazing Race nga laro nila. Bagay sa lugar ang laro dahil malawak ang beach resort at napapaligiran ng mga puno at halamang namumulaklak. Okay lang, basta ang mahalaga nag-enjoy tayo pagkatapos. Huwag ka mag-alala, hindi kita tatambakan ulit ang deadlines kapag natalo tayo. Biro nito, natawa naman siya. Nagsimula ng bumilang ang facilitator bilang hudyat na magsisimula ng race. Ang una nilang dapat hanapin at kunin ay ang yellow flag dahil naroon ang clue kung anong susunod na gagawin nila. Nagbigay ang facilitator ng clue kung paano at saan nila matatagpuan ang unang flag. 4 na iba't ibang kulay ng flags ang dapat nila makuha para maideklarang panalo. Nagsimula na maghanap ang bawat magka-partner. Ilang saglit pa at nasa 2nd flag na sila ni XP. Kasalukuyan nasa itaas ng punong mangga si XP at inaabot ang flag na may clue habang siya ay nasa ibaba at inaabangan nito. Naiinggit na talaga ako sa girls ng subtitling. Una, si Mabel. Ngayon naman si Richilda. Sa subtitling din galing. Naku, sana naman ako nang sunod. Narinig niya himutok ni Amber. Isa ito sa team leader sa subtitling department. Ambrosia ang tunay na pangalan nito, pero mas gusto nitong Amber ay tawag na lahat dito. Kabady nito ang sound technician nilang si Rex na kasalukuyan na sa itaas din ng puno at kumukuha rin ng 3rd flag ng mga ito. Nilingon niya ito. Bakit ka naman naiinggit? Pumilantik ang daliri nito at namaywang. Kasi naman, halos lahat ng fafa sa opisina natin nabihag ng alindog ninyo ni Mabel. Samantalang ako, panay ang pa-cute sa kanila. Dead mom beauty ko.
Kunwa ay matari na sabi nito. Natawa siya. Sira, tantanan mo ko, Ambrosia. Baka nakakalimutan mo, may boyfriend ako. Uy, ayon sa aking very reliable source, officially break na kayo ni Fafo Marvin. So that means, single ka na ulit. Kaya if I were you, papatulan ko na yan. Ininuso pa nito sa XP. Napailing siya. Siguradong si Mabel ang nagsabi ng balitang iyon dito. At mukhang sinisimulan na agad ng mga ito ang pagmamatch sa kanila ni XP. Kung alam lang nito ang nalaman niya mula kay XP, tinitingala niyang binata. Malapit na nitong maabot ang flag. Sino ba kasi nakaisip na ilagay ang flag na iyan sa itaas ng puno? Paano kung may mahulog? Nakasimangot ang sabi niya habang nakatingala pa rin sa binata. Uy, concerned siya. Wala namang sinabing facilitator na umakyat sa puno. Ang sabi lang, kunin ang flag. So that means, pwedeng sungkitin. Si XP lang at si Rex ang gusto magpakahunk kaya umakyat ng puno. Ambrosia, naririnig kita. Walang pakialaman ng diskarte. Sigaw ni XP mula sa itaas. Natahimik naman si Amber. Hinilot-hilot niya ang kanyang batok. Nangangalay na kasi siya sa kakatingala. Pero maya-maya lang ay sumigid ulit ang kirot ng ulo niya. Nagulat siya nang biglang tumili si Amber. Tinampal niya ito habang ang isang kamay ay hinihilot ang sentido niya. Kung makatili ka dyan, anong problema mo? Nakakunot noong sabi niya dito. Ano ka ba, Richilda? Nagdurugong ilong mo. Teka, maupo ka. Tatawag ako ng ambulansya. Natatarantang sabi nito bago pa kending-kending na mabilis na naglakad paalis. Di naman niya ang dalawang daliri ang ibaba ng ilong. Nang tingnan niya iyon, ay nakita niya ang pulang likido sa mga daliri niya. Umupo siya at itinakip ang dalawang daliri sa mga butas ng kanyang ilong. Nilingon niya si Amber na tumitiling sumisigaw ng ambulansya habang palayo. Sinaway niya ito. Hoy, ano ka ba? Nosebleed lang ito dahil sa init. Nagulat na lang siya nang bigla lumundag mula sa puno sa XP. Mabilis na lumapit ito sa kanya at ibiniling-biling ang mukha niya. Damn, let me see. Napamura ulit ito. Walang sabi-sabing hinubad nito ang suot na puting t-shirt at ipinantakip iyon sa ilong niya. Napasinghap siya na tumambat sa kanyang upper body nito. Pakiramdam niya, ilalo magdurog ang ilong niya dahil sa bilis ng pagpapump ng puso niya ng dugo mula sa katawan niya. Richilda, hey, ang sabi ko, anong nararamdaman mo? Nag-aalala na tanong nito. Hindi ako makahinga. Wala sa sariling sambit niya habang nakatitig sa katawan nito. Nang makita niya nakakunot ang noo nito ay tumikhim siya. Okay lang ang paghinga ko. Medyo masakit lang ulo ko. Nagkakaganito talaga ako kapag Boss X! Tili niya nang walang sabi-sabing binuhat siya nito. Tinawag nito si Rex. Call Frank, sabihin mong tawagan si Dr. Makatangay. Sa villa ko siya dadalhin. Tell him it's an emergency. Ituloy niyo na lang ang activity. Iyon lang at mabilis na ito naglakad patungo sa villa na inuokupa nito at ni Mabel at Frank. Teka boss, ibaba mo na ako. Nosebleed lang ito. Hindi ko ito kamamatay. Tutol niya. Shut up. Don't you dare say that. Maigting na sabi nito sa kanya. Natameme siya at hinayaan na lang itong dalhin siya sa villa. Ipinasok siya nito sa isang bakanting kwarto. My gosh, mga ka-felicidad. Nagpapanik ang boss ni Richilda sa sobrang pag-aalala sa dalaga. Pero dapat bang malungkot si Richilda? Kasi nalaman niyang may anak na si boss? Kaya naman, abangan!